Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon, ito usapang performance rating naman po tayo. So, may trust rating po ngayon lumalabas ngayon. At tingnan natin kung saan na po napunta yung mga ratings po ng ating mga top official. So, President Bongbong Marcos, VP Sara. So, tingnan natin ano po yung naging, ano yung naging resulta ngayon since nakahiwalay na si VP Sara sa gabinete ni President Marcos. Ngayon, tingnan natin ngayon kung sino ba talaga yung nagbibitbit, sino ba talaga yung mas mataas yung kumpiyansa ng taong bayan. So, panoorin po natin itong balitan ko. Pero bago lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin itong balitan ko. Bahagyang bumaba ang approval at trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos base sa survey. Yun, bumaba yung rating ni Pangulong Bongbong Marcos. Bumaba after mag-resign ni VP Sara. So, masamang pangitain ba yan? Ng Pulse Asia. Sa higit 2,000 tinanong, 53% ang approve sa performance ni PBBM. 2 puntos ang ibinaba niyan kumpara noong Marso. Ang approval rating naman ni Vice President Sara Duterte tumaas sa 69%. Yun, tumaas oh. After humiwalay ni VP Sara, tumaas yung kanyang approval rating. Plus 2. Si Bongbong Marcos bumaba. Negative 2. So dito pala makikita nyo, talagang si VP Sara ang nagdadala sa administrasyon, hindi si Bongbong Marcos. Dito malinaw na mas pinagkakatiwalaan talaga si VP Sara. Mas marami ang naniniwala kay VP Sara kaysa kay Bongbong Marcos. Ngayon, paano ngayon sasabihin ngayon na ng mga supporter, ng mga loyalista, ng mga pro-administration, paano kaya nila pagtatakpan to? So malamang to sinisiraan na nila rito yung Pulse Asia na to dahil sa mali. Sabi nila mali yung survey na yan. Paano nangyari si VP Sara pa yung mataas ang nakuwang mga rating, samantalang wala na sa gabinete, wala nang trabaho tong si VP Sara, ganyan pa yung nakuwang approval. So malamang ang bibirahin dito ng mga ng pro-administration, mga loyalista, ng mga supporter ng administrasyon na to, yung Pulse Asia. Tuloy. Pagdating sa trust rating, 5 points ang ibinaba ng rating ng Pangulo na nakakuha ng 52%. Nananatili naman sa 71% ang trust rating ng Vice. Samantala, tingnan nyo, 5% yung ibinaba ni Bongbong Marcos, minus 5. Diba? 52% lang siya dun sa 71% ni VP Sara. Ang laki ng diferensya. 21% para sa big trust rating. So, ibig sabihin, talagang mas pinagkakatiwalaan si VP Sara kaysa dito kay Bongbong Marcos. So, parang lumalabas dito, mas may utak itong si VP Sara kaysa dito kay Bongbong Marcos. Diba? Kumbaga sa pagdidesisyon, wala silang tiwala rito kay Bongbong Marcos. Kaya malinaw paano ngayon yung paano yung imimekos-mekos ngayon ng mga anti-Duterte, ng mga pro-administration, ng mga loyalista, ng mga supporter ng administrasyon na to ngayon. Paano nila imimekos-mekos yan na ang layo ng diferensya ni VP Sara kay Bongbong Marcos. Di ba? Yan yung magpapatunay na etong si VP Sara, kahit wala si Marcos, kayang tumayo. Kayang, yung tiwala ng taong bayan talagang mataas kay VP Sara kahit wala si Bongbong Marcos. Since dahil humiwalay si VP Sara, yung tiwala nila kay Bongbong Marcos bumagsak 5%, malaki yan. Samantalang si VP Sara maintain yung kanyang trust rating. Si Bongbong Marcos bumagsak. Paano ngayon yung imimekos-mekos ng mga loyalista, ng mga supporter? rating ng Vice. Samantala, tumaas sa 35% ang approval rating ni House Speaker Martin Romualdez, maging ang kanyang trust rating.
Samantalang 69% ang tiwala kay Senate President Pete Escudero na noong Mayo lang naging leader ng Senado. Isinagawa ang survey noong June 17 to 24 ng kasagsagan ng mga issue tungkol sa West Philippine Sea, sa Pogo at sa pagbibig. So, yung sa dalawa, sa Senate President, medyo hindi masyadong hindi masyadong kumbaga, hindi natin masyadong pag-uusapan kasi bagong kulang si si Chis Escudero. So hindi yan masyadong kumbaga wala pang factor yun. Hindi pa natin pwedeng kumbaga hindi natin pwedeng pag-usapan dahil nga kumbaga nagsisimula pa lang siya. Kumbaga mas naka-credit pa yan doon kay Zubiri. Kasi siyempre kumbaga yung performance na yun nagaran pa para kay Zubiri, hindi pa kay Chis Escudero dahil nagsisimula pa lang. Yung kay Speaker Romualdez, yan yung epekto ng kanyang pagtatrabaho daw, yung mga pag-iikot-ikot niya, yung bigas na may pangalan niya, yung sa lahat ng proyekto ng dapat Pangulo ang nandoon lagi siya naka-epal, yun yung epekto. Kaya tumaas yung kanyang trust rating. So, maganda yung diskarte dito ni Speaker Romualdez. Ni VP Sara bilang Education Secretary. Mga kapatid, Cheryl Posin po, huwag maging huli at yun, maging una. Dito sa sa survey na to, nagpapakita talaga na strong talaga si VP Sara na hindi na kailangan si Bongbong Marcos para tumaas yung kanyang rating. Taliwas doon sa sinasabi kasi ng mga anti-Duterte na kaya lang naman daw mataas yung rating ni VP Sara dahil nabibit-bit daw ni Marcos. So dito nagpapatunay baliktad. Kaya tumataas yung rating ni Bongbong Marcos dahil binibit-bit ni VP Sara. So nakita nung humiwalay si VP Sara, bumagsak ng 2%, bumagsak ng 5% yung mga rating ni Bongbong Marcos. Samantalang si VP Sara tumaas at na-maintain niya. Diba? Yun yung napapatunay talaga na talagang mas pinagkakatiwalaan ng maraming Pilipino itong si VP Sara at ang mga Duterte. So abangan natin sa mga susunod na survey kung same pa rin yung mangyayaring hawak na tiwala na makukuha ni VP Sara. So yan po yung abangan natin para at least magkaroon tayo ng ng references sa mga susunod na araw, lalo na ngayon mag-election. Siyempre, hihintayin natin kung sino ba yung i-endorse ni VP Sara, sino ba yung mga i-endorse ng mga Duterte, sino yung i-endorse ng administrasyon, para kumbaga magkaroon tayo ng ng batayan sa pagkuha ng mga susunod na senador, susunod na congressman. So, yan yung abangan natin kasi magandang magandang references yung sino yung mas pinagkakatiwalaan. Doon tayo kumuha na magiging references pagkuha natin ng mga iuupo natin sa mga senador, sa congressman. So, yun po yung dapat natin gawin. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.